Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Payang Pinas. Ngunit bagong lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay syempre huwag mong kakalimutan na mag-subscribe muna, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At syempre, maraming salamat na rin po sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. Huwag na huwag rin din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos upang maging aware din ng ibang tao sa kung anong nangyayari sa ating bansa. At kung mayroon ka naman pong opinion or di kaya hinaing, ang ating comment section po ay bukas para sa inyong mga saloobin. Laging tandaan, bilang residente ng bansang Pilipinas, ang ating opinion ay dapat marinig at mapakinggan. Ito na nga mga kaibigan, atin nang panoorin ang kabuuan ng video. Ay yung mga inusig ng dating Pangulo dahil sa kanilang pagkakasangkot sa droga o talagang nagpapasikat lamang kayo at ayaw ninyong bigyan ng daan ng may kinalaman sa droga? Pero sa tingin ho natin, nagpapasikat lang. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw na yung ginagawa ng mga dyan sa Twadcom, yaang si, anong pangalan ito? Yaang si Kong Hun. Teka lang ho mga kababayan, meron akong ipapapanood sa inyo na talaga namang kitang-kita nyo ang pagpapasikat ng Kong Hun na yan. Tapusin ho muna natin itong kay Kondante. Ayun, tapos na ho. Eto na, punta na ho tayo dito kay Kong Hun. Kala ho siguro nitong Kong Hun na to, hindi natin makikita ang kanyang kahambugan sa mga hearing na yan dyan sa Twadcom. Ito, panoorin nyo ho at pakinggan itong video na to ni Kong Hun. Dahil may utang ng loob po kayo kay Presidente, dahil in-appoint niya po kayong PIDEA. Wala po, Mr. Chair. No, I beg to disagree, Mr. sinungaling Chair. po kayo. Di parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, inamin niyo po, mas magaling mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa sandali lang. Tingnan nyo ho itong Kong Hun na to. Kung makaasta ho siya, ang kausap ho niya dyan, nagserbisyo sa ating mga kababayan. Itinaya niya ho ang kanyang buhay para sa kapakanan ng ating mga kabataan, ng ating mga kababayan, para mailayo sa kamandag ng ipinagbabawal na droga. Tapos kung tratuhin ho siya nitong nasama sa narcolis ni Tatay Digong, ganun-ganun na lang. Yun ang kinasasama ng loob ng marami sa mga kabatch, yung mga mista nitong si General Wilkins Villanueva. Yun ang kinasasama ng loob nila. Kilala nila ang karakas nitong si Sir Wilkins at alam ho nila kung paano magtrabaho yung mama na yan. Ang problema ho, kung tratuin ho siya ng mga congressman na nasa narcolist nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ganun-ganun na lamang. Napakawalang hiya ho talaga. Sa totoo lang, napakawalang hiya. Okay? Po, di mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina niyo sa PIDEA. No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang. Now, may mga ebidensya na against him, then we have to pin him down. I beg to disagree. Marami ng mga chismis at Nako. At na tayong mga naririnig na involved si Michael Yang alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi here's chismis yun, Mr. Chair. Pero, Huwag ka magpero-pero, Brad. Anak ng tokwa, chismis is chismis. Palibasa kayo dyan, puro kachismisan ng mga pinaggagawa nyo dyan sa Twadcom. Sinabi lang na ganito, sinabi lang na ganyan. Yun na ang totoo sa inyo. Yun ang problema sa inyo. Mga hearsay lang. Kung tratuhin nyo yung mga hearsay na sinasabi ng mga resource person nyo dyan, mga gospel truth. Yun ang problema sa mga congressman dyan sa House of Representatives. Hindi naman naging law enforcer Kaya kahit chismis, pinapatulan ho ng mga walang hiya. Pakinggan natin itong si Sir Wilkins. hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang bilang PIDEA chief? No, Mr. Chair. Hindi ko sasakripisyo ang pangalan ko sa ng buong karir ko na Wilkins dahil may 3 apo akong anak na Wilkins.
ayoko pong madamage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na loob ako presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Nako po, yan ang nga po problema dito. Hindi tatayo sa korte. Pagka mga chismis-chismis lang. Kaya yung mga aligasyon ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na na-discover daw nila di umano dyan sa Twadcom, hindi ho tatayo yan sa korte. Oh, napakawalang yan, di ba? Paano nga po magkakaroon ng mag-i-stand in court? Hindi nga po kayo Sa susunod na video na lang po pala natin banatan yung kay Kong Hun, no? Kasi medyo matindi ho yung naging palitan doon. Hindi ho natin natalaka yung ano na yun, yung hearing na yun dyan sa House of Representatives. Papasadahan ho natin mamaya, pakinggan na ho muna natin ang mga punto de vista nitong si Sir Ted Pailon kaugnay dyan sa pambibira dito kay Vice President Sara Duterte dyan sa Committee on Bad Government. Pamumuliti ka nga lang ba? Walang kahihinat na niyang mga impeachment na yan at talagang pagpapabida sa mga hearing na kinakandak dyan sa House of Representatives ang pakay ng mga congressman na yan. Pakinggan natin itong si Manong Ted Pailon. Naandoon sa batasan. Ang sabi niya, ito ang maaaring mangyari bukas. Number one, third complaint is filed. Uy, May isa o dalawang endorser. yun ang sinasabi ni Sec. Jan even before. Can I finish? Ay, sorry. Na-excite ako, sorry. Sige, Mr. Chair. Continue. Before session ends bukas, if walang maka 1/3 votes, dribble na ito papunta ng committee next year. Then, may try again to get 1/3 votes sa January, pero sobrang tight na yun. If they wanted 1/3 votes, dapat ngayon na yun eh. Pero mukha daw ngang wala. Yun ang sinasabi po nung taga-batasan. Eto, alam mo kung sino to? Sino yan? Yun ang titinda ng sigarilyo. Believe ako dyan, mukhang tropa ni Marco yan Yung nagtitinda ng sigarilyo. Ang galing doon sa may magsalita, sa may labas ng batasan. Ganyan dapat ang mga Pilipino. Okay, ngayon. Diba? Oh. O sige, so actually, may instruction nga kasi, Presidente, ano ba kayo? Oo, ang sabi ng Presidente, Wag na. waste of time lang yan. Waste of time lang yan. Marami tayong O, diba? problema na dapat Kaya ayusin. si Ma'am VP Sara, sinasabi, Oy, kaya ngayon talagang kung hindi ito matutuloy, merry ang vibes ng Pasko ni VP Sara. Anyway, sige po, ito ho, ang mga kapatid. Malamang sa malamang, merry ho talaga ang Christmas nitong si Vice President Sara Duterte. Sigurado ho tayo mga kababayan, hindi ho matutuloy ba? Pero parang diskumbyado tayo para tayo nakikita natin talagang sasagasaan ho itong si VP. Oh, di ba? Kung wala ho meron ho talagang something sa liderato ng House of Representatives, no? Talagang parang ang dating parang meron ho silang mabigat na dalahin, no? Kaya ganyan yung mga kanilang desisyon sa buhay. Merong mali. Kapatid, ang hindi po natuloy, ito nga ang sinasabi po mga kapatid, na dagdag nga nakukunin, di ba? Doon sa fourth tranche ng PhilHealth. Alam niyo, namimihasa itong gobyerno sa Nako. paghut-hut sa pera natin sa PhilHealth. Sa totoo lang, di ho ba yung 89.9 billion, di ba? Na ipasa na po ito. As a matter of fact nga, ginagamit na po ito malamang sa mga proyekto na wala namang kinalaman po sa ating kalusugan. So ang Supreme Court ho naman kasi, kahit papaano, nag-issue po sila ng restraining order doon sa natitira. Pero eto ho na naman po tayo, di ba? At yun nga, zero ang subsidy ng gobyerno sa PhilHealth. Pag-usapan lang po natin to, sabi ko nga, sa dalawang aspeto. Kasi nga kami po ay tumatawag kay Senador J.V. Ejercito o maging kay Ate Amy Marcos. Para nga po sana magkaliwanagan po tayo dito at ipatawag ito hong mga taga-PhilHealth mismo, di ba? Sa isang open public hearing, tawagin po yung COA na gumawa din po ng isa pong report ng pag-usapan mabuti magkano ba talaga ang inyong financial standing. Kasi unang-una po, sa atin pong hindi aabot na think about it, hopefully nga po by tomorrow po, matapos na po ang kanilang editing, nangako naman sa akin na bago daw magpasko. Ang pagkabuhay, hindi, abot na ito. Sure ako, bago matapos ang linggong ito, mapapakinggan nila yan. Ay, thank you naman kung ganon.
Sige po, kasi ngayon, di ba, may mga nagtatanggol dito. Kaya- Dami. Di ba na, sandali, makatarungan ito na hindi bigyan niya ng subsidy. Pero ho, sa dalawang aspeto lang mga kapatid. Yung unang aspeto, walang debate. Wala pong pinag-uusapan dito kung ano man po mga 600, 500, 431 billion. Ano ho iyon? Hello mga kapatid, klaro naman po sa batas. Klarong-klaro po sa batas. Ano ang isinasaad mga kapatid sa batas po na kung tawagin nga ay syntax law? Malinaw po na malinaw ang provision. Dalawang aspeto nga itong aking binabanggit dito sa inyo ha. Opo. Ano ho ba ang nakapaloob sa provision po ng batas? Okay? Opo. Nilalayon po ng Universal Healthcare Act o Republic Act number 11223 na ang lahat ng Pilipino ay mapagkalooban ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. At para matupad ang mithiing ito, itinatakda sa naturang batas na ang koleksyon sa buwis sa ilalim po ng RA 10351 o Syntax Reform Law ay dapat na inilalaan bilang pondo para po sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Act. So klaro po ito, meron talagang sustento, meron po talagang automatic appropriations ang PhilHealth. O hindi na ho dapat pag-usapan o pagdebatihan. Yan automatic na nasa batas ho mga kababayan. Ngayon kung hindi ho nila sinunod ito, ibig sabihin meron ho silang linalabag na batas na hindi pag-allocate ng pondo diyan sa PhilHealth. Ngayon, wala kang ibibigay. So, kung yan ang sinasabi ng batas at hindi ka nasunod sa batas, kailangan pa ba ng isang abogado para mapagtanto na lumalabag ka sa batas? Hindi po ba? Definitely unlawful. Tinanggalan mo ng automatic appropriations ang PhilHealth. Hindi po tayo fan ng PhilHealth, ha? Hindi po. Dito lang po kung ano po ang isinasaad sa batas. Kaya kami nagtataka bakit yung iba sinasabi nga po din na huwag niyong bigyan niyan kasi marami silang pera. Oo. Assuming po na nag-aawak-awak talagang kanilang pera, dapat pa rin silang bigyan kasi yun ang sinasaad sa batas. Correct. Pangalawa, okay, na issue. Ituloy mo, Mr. Chair. Second issue, yung debate. Di ba, sandali lang, marami naman silang pera, pati nga yung Secretary ng Health, pati mismo itong si Mr. Ledesma na ayaw mag-resign talaga, di ba? Kasi po, malakas daw talaga ang kapit. Anyway, hayaan na po na ng atin yun. Pero yung pong sinasabi nga po na, hindi, maraming pera, 600 billion. Sabi ng Presidente kahapon, 500 billion. Sabi ho sa amin mismo ho ng PhilHealth, 431 billion. Mga kapatid, opo, alam niyo po ba na doon nga po mismo sa provision ng Universal Healthcare Act, sabi nga ni Professor Magno, sabi nga po ni Ginoong Pimentel, sabi nga po ng lahat nang nag-aral po at gumawa ng report tungkol dito, na doon mismo sa batas, nakalagay na yung PhilHealth kailangan may reserve funds. At yung reserve fund na yan ay dapat katumbas ng 2 taong projected program expenditure. Ano ho ang ibig sabihin yon? Hindi talaga ito dapat pong ginagalaw, hindi ginagasta. Dapat taon-taon meron silang reserve fund at yan nga po ay dapat pong iniingatan. Bakit po may reserve fund? Kasi kailangan mabayaran ng PhilHealth yung mga inaasahan niyang gastusin, hindi lamang sa taon na ito kundi sa mga succeeding years. Kapag Kaya ho mga kababayan, hindi ho natin maintindihan. Ang pakay ho ba ng administrasyon na to, pabagsakin ho talaga ang PhilHealth? Yung mabangkarote ang PhilHealth. Kasi ang gusto ho nilang mangyari, isang taon daw na hindi pagbabayarin yung mga naghuhulog sa PhilHealth. Kung magkataon ho yun, pinilit ng mga congressman na to na palawigin ang serbisyo ng PhilHealth tapos walang naghuhulog, walang subsidiya na nanggagaling sa pamahalaan, naku magkakaproblema ho talaga tayo dyan sa mga susunod na taon. Kaya
Ika nga nitong si Sir Ted Pailon, think about it. Po, tinignan natin ngayon yung financial documents ng PhilHealth, yung Statement of Changes in Equity, mga kapatid, mukha nga po may pera po ang PhilHealth Reserve Fund as of December 31. Umaabot daw po ito ng 464 billion. Pero kapag sinama na po natin yung sinasabi pong insurance contract liabilities, negative na ang total members equity ng PhilHealth. Negative na po ito. Yung pong sinasabi nga po na 663 billion. Ano po ba yung insurance contract o ang contract liabilities? Yan po yung estimate ng gastusin ng PhilHealth kapag po sakasakaling nangangailangan na po ng health coverage yung mga miyembro niya. Kaya po bilang isang insurance company ay kailangan naglalaan ka ng pondo para doon sa tinatawag na insurance contract liabilities. Mismo pong PhilHealth nagsabi nga sa amin, kapag po kinuwenta yan, lalabas po na negative na sila. Pero ngayon po, huwag na ho tayong magtaka na ipagtatanggol ito. Kasi nga po mismo na presidente, so follow the leader sila. Si Herbosa, si Ledesma, at ang ilan pa po ditong mga kaalyado nila. Okay, fine. Pero sinasabi nila na huwag kayong mag-alala, baby girl, dahil tuloy naman po yung benepisyo. Huwag kayong mag-alala dahil magpapalawak pa ng benepisyo. Ngayon pa lang po ng management nila hindi nagagawa yan The more pa magagawa nyo kapag binawasan na kayo ng pera. Common sense. O eto meron ho kaming case study rin ngayon. Na-confine siya sa PGH. Inoperahan siya mga kapatid matagal-tagal po ang kanyang recovery sa Baga. PGH po ang kanyang ospital. Alright. Ang total bill niya ay halos din po 700,000 piso. Siya po ay 20 taon na miyembro ng PhilHealth. Ang binabawas sa kanya sa kanyang huling payslip, ang binabawas sa kanya na PhilHealth contribution ay 2,050.77 pesos sa kada buwan. Kasi nga po mga kapatid, ang PhilHealth contribution po ay depende sa laki ng iyong sweldo kung ikaw ay direct contributor. Di po ba? So again, sa mga middle class ito, baby girl, magtataka kayo, ang laki ng contribution ninyo. Meron nga po ang contribution mga kapatid ay umaabot sa halagang higit na 4,000 piso. Grabe. Sa bawat buwan na PhilHealth contribution. Kung ikaw ay kukuha ng private HMO, pwede ka na makakuha niyan Kasi kapag yan ay times 12 na, 60,000 na po ito halos Yan po pwede mo nang bayaran yan sa isang pribadong healthcare provider. Pero hindi nag-PhilHealth ka. Okay, ngayon mga kapatid, ito po yung ating case study Ang total niya mga kapatid na bill sa PGH ay 700,000 pesos. Mahigit. Ang kanyang binabayaran na contribution ay 2,050 sa bawat buwan. Alam niyo kung magkano lang po yung PhilHealth na benepisyo? 9,600 pesos. Yung isa po namin case study sa Philippine Heart Center, 27,000. Grabe naman ho yun mga kababayan, 4,000 ang binabawas sa sweldo mo sa loob ng napakaraming taon. Tapos ang ibabawas lang sa yung mababawasan lang ng 9,000 pagka humingi ka na ng ayuda diyan sa PhilHealth na. Kasi ayuda ho dating, di ba? Pagka kahit na ikaw membro tapos lalapit ka sa PhilHealth, tapos yung mga empleyado pa diyan, akala mo kung sino pagka mag-entertain sila doon sa mga miyembro ng PhilHealth, di ba? Ganyan ho sila diyan. Pesos. Alam niyo ho kung bakit? Siya tanungin niyo, ano ang paliwanag ng PhilHealth nung nagreklamo ka sa PhilHealth? Kasi pag kinuwenta mo yung kanyang contribution for the past 20 years at yun na ibinayad niya doon sa isang pribadong health insurance company, baka po nakalibre pa siya bakit? Kasi private room ka sa PGH. Yun po yun. Ano ang prinsipyo dito? Hindi ho natin tinatanggi na tama po kapag ho mahihirap, libre mo na lahat yan. Charity ward ka, di ba? Doon ka sa common ward. Opo, libre. No balance billing. Yes, of course. Kasi nga po, pero ikaw na middle income earner, ikaw na nagbibigay ng contribution mo na mas malaki sa pangkaraniwan, ang gusto nila,
magpa-confine ka, inuubo-ubo ka na, masama ng pakiramdam mo, may cancer ka na, ooperahan ka sa kidney, sa liver o sa puso mo, gusto nila doon ka sa ward. Ma-confine para ka makakuha ng malaking benepisyo sa PhilHealth mo. Makatarungan ba yun? That's the principle, baby girl. Ganon? So, operahan ka sa baga. Diba? Hindi naman pumayaman tong taong ito. As a matter of fact, uri manggagawa lang ito. Ang dami pang utang nitong taong ito. Kilala ko po ito eh. Pero ang gusto nila, may sakit ako, hindi ako komportable. Nagbayad ako ng contribution ko na mas malaki sa pangkaraniwan for 20 years. Gusto nila, pag ako na-confine sa PGH, doon ako kasama ng ilang pa pong nahihirapan sa init ng panahon. At kapag kapaligiran ko na hindi ako komportable, hindi natin minamaliit yun kasi nga po, may ganun naman talaga eh. Pero ikaw na middle income earner na nag-aambag sa PhilHealth, ang gusto nila, magdusa ka pag na-confine ka, tsaka namin babayaran ang bill mo. Ganon? Think about it. Hello, Gising. Sakit ho nun, no? Kunyari, naghulog ho kayo sa loob ng 10 taon dyan sa PhilHealth na yan. Yung 10 taon ho, ano na yun, napakahabang panahon na ho, no? O, 5 taon na lang dyan sa PhilHealth. Taga 5,000 ang inaawa sa sweldo nyo, buwan-buwan. Tapos pagka magkiklaim ho kayo, bibigyan kayo, 10,000. Kaya kung ako sa inyo mga kababayan, wala na, boycott nyo na ho yan. Meron ho talagang problema hanggat di naaayos ng pamahalaan yung PhilHealth na yan. Wag na ho. Ang labo nun, bibigyan kayo, 10,000. Nag-bill kayo ng halos kalahating milyon, tapos bibigay sa inyo, 10,000. Unfair naman. Tayo yung naghulog. Bawal tayo magpa-aircon ng room? Ganon? Hindi ho, yan talaga. Kailangan para mailibre lahat? Sa ward ka, kwarto? Doon ka sa charity ward. Ay, nadadalawang isip ngayon lahat ng naghuhulog ng 2,900 per month sa PhilHealth. Ewan ko po, tanongin yung taga-PhilHealth. Ganon? Ganon po ba Pag may yun? private room ka, iba na ang komputasyon sa iyo, regardless Mas kung lilit magkano. yung magiging coverage? Nakita mo, si Dinmel mismo, di ba nagreklamo sa pangalala mo, yung sa kanyang COVID? Magkano lang ang na-refund sa kanya ng PhilHealth? Kasi nga private room ka eh. Ganon Yan yun? ang prinsipyo po nito. Kaya nga, there's really something wrong with this health insurer natin, mga kapatid. There's really something wrong with the way they manage our money, with the way they manage our resources. There's something terribly wrong. And it's about time, ito ang maganda pakakataon, opportune time to correct this error. Think about it! Yung galit nitong si Sir Ted Pailon at nitong si DJ Chache, damang-dama ho natin dito sa bahagi ng video natin na ito, mga kababayan. Pakinggan naman ho natin ang interview nitong si Senator Bato de la Rosa. Think about it, ika nga ito. Ito, pinaka-latest interview nitong si Senator Bato de la Rosa. Happen na talagang kakasuhan nila tayo. So, okay lang. Sige lang. Handa naman tayo harapin ang mga kaso na yan. At in the event na mismo ang Quadcom na ang nagbanggit na mukhang mga reklamong crimes against humanity, ang ilan lamang sa binabanggit, dahil ito may kaugnayan pa rin po dun sa ipinatupad na war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bukod sa inyo, kasama rin si Senator Bongo at ilang mga dating hepe ng Philippine National Police, Senator De La Rosa. Kawawa lang yung mga nadamay na mga kung nagtatrabaho lang. Kasi ang tumbok naman talaga nila si Pangulong Duterte at saka yung kanyang mga kalyado, kami ni Senator Bongo in particular. At kami naman talaga yung target nila. At yung iba naman, yung nadamay. Pero sige lang, alam naman natin na tayo dapat mag-alala niyan dahil alam naman natin ang katotohanan sa likod ng mga insidente yan. At kaya po natin harapin yan. Kung yan ang recommendation ng kanilang naparloob sa kanilang committee report, kung yan man ay tututukan ng DOJ at talagang yung kanilang recommendation ay susundin ng DOJ,
we can face everything at any level of level ng pagtakbo ng kaso na yan. Opo. At ako naniniwala naman sa ating criminal justice system na lalabas at lalabas yung justisya patungkol dyan. At ang pinag-uusapan pa lamang natin, Senator De La Rosa, ay yung korte sa ating bansa. What if ito'y gamitin din po ng International Criminal Court? Any reaction on this, Senator De La Rosa? Ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan, no? So nga, siniguro nila talaga na crimes against humanity yung ikakaso nila para meron talagang hindi nila kami itong order sa ICC, no? Ha? Ngayon, lalabas na talabas mo talaga na yan, talagang game plan nila. Simulat sa pulpa sa kanilang ginagawang investigasyon. Tingnan natin kung hahantong ka dyan na ituturn over kami doon sa isang entity na walang jurisdiction sa atin, then meron naman tayong recourse. Meron naman tayong Supreme Court na pwede tayong pumunta at kukuha tayo ng judicial relief from the Supreme Court kung talaga bang yung jurisdiction natin ng ICC ay dapat bang respeto talaga ng ating bansa. Okay. So in short, correct me if I'm wrong, ang pagkakaintindi ko, Senator De La Rosa, walang problema sa iyo kung korte ng bansa ang ikangay hahawak nito, pero ibang usapan kung makikialam ang ICC. Tama po ba, Sen? Correct. Alright. Last question on this issue. Kamusta na kayo ni Congressman Romeo Acop? Mukhang mas lalong dumidin o lumalalim ang inyong banggaan, Senator De La Rosa. Hayaan mo na yan dyan. Mamamatay lang ko yung issue na yun. Sige lang, hayaan mo na lang yan. Grabe itong si Senator Bato, no? Ito yung isa sa nakakabilib dito sa mama na to. Hindi ho siya patola sa totoo lang. Hindi ho siya patola kagaya ng ibang mga congressman. Pagka merong hinarap na tanong sa kanila, talagang magbibida-bida ho sila. Partida ha, senatorial candidate yan. Yung mga ganong klaseng issue, pwede siya mag-take advantage sa mga yan para sa kandidatura. Pero hindi niya ako ginagawa. Kasi hindi nga mahilig sa away yan. Matigas lang ang datingan, Bato lang ang pangalan, pero siya, mabait yang si Senator Bato. Di pa natin nakita yan, di pa natin nakasalamuha yan Senator Bato de la Rosa, pero base sa ating nakikita, napakabuti ng kalooban ng mama niya. Maririnig nyo naman sa pagsasalita, sa demeanor niya, yung dun sa mga kilos niya, makikita nyo naman na yung mama na yan medyo yung mababa, down to earth ho. Tapos napaka-humble ng datingan. Makita sa kinakain niya, nakikita niya naman sa social media, di ba? Kayo ang kinakain ho ni Jude Asidre, puro yun, puro baboy ang kinakain ng mama na yun. Puro baka, baboy. Pero itong si Senator Bato, paihaw-ihaw lang yan. Nakita niyo naman ng mga kababayan, di ba? Simpleng tao lang talaga yung Senator Bato. Kaya isa ho yan sa mga kandidato natin sa 2025 midterm election. Kanya-kanyan pa lang, let's live our own lives separately. So, hayaan mo na lang yan. Mahirap na. Kumalaban ng mas matanda sa'yo. Oy, galang na lang mas matanda. Saludo. Wag na natin patulan yung mga matatanda sa atin. Hayaan nyo na lang ho. Wag kong patola. Hayaan na lang natin. Baka sa Bisaya pa, magabaan tayo. Mas matanda sa atin yun. Kahit nag-ano kasungit yung matanda, kahit gaano kasalbahe, gagalang pa rin natin, no? Pero minsan, mabusan tayo ng pasensya yung mga napundi rin itong si Senator. Kakabata, pag tayo masyado ng sinasalbahe, ay naubusan rin tayo ng pasensya. Pero sa ngayon, back to zero na naman, respeto na naman, dahil mas matanda sa'yo yan. At magpapasko. Kahit gaano kasalbahe. Opo, at magpapasko, Senator De La Rosa, di ba? Okay. Anyway, nasa inyo po ang pagkakataon. Baka may mensahe pakit karagdagang pahayag sa atin po mga kababayan, Senator De La Rosa, lalo't next week, Pasko na po mismo, Senator. Sa mga kababayan, ang gusto ko lang paparating sa inyo na kahit gaano kahirap ang buhay ngayon, kahit na kayo'y hirap ng pambili ng
pagkain na ilagay sa inyong hapagkainan ngayong pang Noche Buena or Buena Noche, let's take this opportunity in the spirit of Christmas na para sumaya tayo. Hanapin ang